Mga kababayan, yes mga kababayan, we're trying to establish our connection sa internet para makapag-live po tayo ngayon. I hope na nandyan po kayo at pag-uusapan natin ang tungkol po sa mga maiinit na talakayan sa ating bayan, lalo na po ang tungkol sa nangyari at naganap na press briefing ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang pagbibigay ng mga iilang mga hindi kapanipaniwalang mga palusot at alibay tungkol po sa flood control project ng ating bayan, lalo na po sa ilalim ng unang 2 taon po ni Marcos Jr. So ngayon po, we're trying to go live upang magbigay tayo ng ating kuro-kuro, mga pananaw tungkol sa nagaganap sa ating bayan, lalo na po sa pagtutuwid ng katotohanan sa napilit binabaluktot nitong Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga hindi kapanipaniwalang pagpapahayag kung paano palusutan itong problema tungkol sa flood control na nawawasak, nawawala, nawawash out at nabubuking na puro substandard halos dahil pinagnanakaw lang ng mga kontratistang kongresista din na kaalyado nila ng pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. So muli, ito si Ka Eric sa ating live through Facebook, no? Para sa ating mga kababayan upang tayo po ay magsagawa ng ating mga paglilinaw sa araw na ito. Una, ang isang gobyerno ay dapat matuwid at nagsasabi ng tapat at totoo sa kanyang mga mamamayan. Lalo na po ang Pangulo ng Bansa. Hindi po tayo pwede magsinungaling sa ating mga kababayan. Sapagkat kapag tayo po ay nagsisinungaling sa ating mga kababayan, ang patutunguhan po niyan ay pagkalito at pagkawala ng pagtitiwala ng mamamayan sa ating pamahalaan. At kanina po napanood ko sa isang post sa Facebook yung ginawang paghahayag ni Marcos Jr. Sinabi niya na parang nagagalit siya dahil pinupuna siya ng mga kritiko ng mga netizens ng taong bayan kung bakit ang mga flood control project ng ating bayan ay halos walang pinatunguhan at hindi nakatulong para maampat ang disaster dulot ng kalamidad ng pagbagyo, lalo na ang bagyong Christine nung nakaraang 2 linggo or wala pang 2 linggo. Shout out muna kay Lionel Faduga Luces, watching from Iloilo City. Mabuhay ka, Ka Eric. At ganoon din kay Ka Leo Luces, mga kapamilya ko ito dyan sa Iloilo City. Maraming salamat sa inyong pagtiyatsaga na masubaybayan po ang ating pag-live ngayong hapon na ito. Mark Polintan from San Francisco, California. Good afternoon, Ka Eric, watching now. Okay, thank you po, Brother Mark Polintan. Ulitin ko po yung aking sinabi kanina. Ang gobyerno ay may tungkulin pong maging tapat at maging matuwid ang kanyang pagpapahayag sa kanyang mamamayan. At kailangan po yan, lalo na pag Pangulo ka. Good afternoon from Rowena Dusdos. Ka Eric, watching now from Tabugon, Cebu. Thank you, Rowena. Warda Sangadaro. Good day, Ka Eric, watching here in Saudi Arabia. I salute you, sir. I hope isa po kayo sa mapalad na mananalo. Hindi pa ako tumakbo sa senatorial race. At ako po ay nasa party list Ipanaw Sambayanan number 18 sa balota. Number 3 nominee po ako. Number 18 ang ballot assignment natin sa Comelec ballot. Hello, Ka Eric from Hemsworth, Riza of Haro. Yes, at Inday Risa, thank you. Maribel Ponte, good afternoon, Ka Eric. Watching live from Auckland, New Zealand. Ayos, nandyan po ang kapatid ni Mrs. ko. At ang aming kapamilya dyan, sila Wawi Fuentes, sila Rosana Pai Fuentes, at sila Cheche at Hannah Bear. Maraming salamat, Maribel Ponte.
Ibrahim Daba Agori. Hello, Ka Eric. Thank you, Ibrahim. Good evening, Ka Eric. Gabi na sa kanila sa Japan. From Susan Rosales. Ayun. Ulitin ko pa. Sinasabi kanina ni Marcos Jr. na hindi daw kinaya ng mga flood control existing projects at infrastructure ang volume of water na dulot ng napakalawak daw at napakalakas na amount or volume of rain ng Bagyong Christine. Which is not true. Hindi po totoo yun. Nagkaroon po ng malakihang pagbaha sa ating bansa na higit pa na mas malaki. O malaki ang mga bagyo na may malalaking mga rain volume na dala, hindi higit na mas malakas at mas malaki ang volume of rain kaysa nakaraang Bagyong Christine. For example, ang Typhoon Haiyan o yung Bagyong Yolanda. Ang volume of rain no, napakalawak at napakalakas, no, napakadami. Subalit hindi naman po binaha ang maraming mga lugar except sa Tacloban. Dahil hinakot at hinigop ng mala hurricane o malabuhawi na lakas ng hangin na 315 kilometers per hour, the strongest typhoon, I think, in the world, one of the strongest typhoon na nabuo sa ating mundo, na tumama sa Eastern Visayas. Yung pagbuhos ng malalakas na tubig galing dagat ay hindi po yung pagbaha na galing sa volume of rain ni Yolanda, Typhoon Yolanda. Yun po ay binuhos at hinigop ng mga tubig mula dagat na mala tsunami. Kung kaya nalunod ang mahigit 6,000 o halos 8,000 ang namatay. Hindi pa kasama mga na-missing dyan, mga siguro 10,000 sa area ng Tacloban sa Leyte at paligid ng mga bayan nito. Pero ang dinaanan ng lawak ng ulan at lakas at volume ng rain ng panahon ni Typhoon Yolanda ay higit na mas marami kung ikukumpara mo sa lakas ng rain volume ni Bagyong Christine. Subalit hindi naman po binaha ang ibang mga lugar sa ating bansa na kagaya po ng nangyari sa volume of rain ni Christine na mas mahina pa nga ito sa volume of rain ni Undoy at ng iba pa ng Typhoon Rolly at iba pang mga malalakas ang rain volume na ulan. Kaya hindi po ka panipaniwala. Naglumabas po na parang katawa-tawa si Pangulong Marcos sa kanyang mga pinagsasabi kanina na nakita ko sa posting ng GMA News at iba pang news outlet. Shout out muna kay Christine Berebe from Israel. Mag-ingat ka dyan, Christina. Christine Nagwit Berebe from Israel. Warda Sangadaro. Lies, ginagawa nila po tanga ang mga mamayang Pilipino. Sana matuldukan na pong korupsyon sa gobyernong ito ni Kuting. Thank you, Warda Daro. Opo, yun pong dahilan kung bakit tayo nag-live. Una sa lahat, kung science ang sinasabi ni Marcos Jr., let's go to science. The volume of rain na dulot ng Bagyong Christine ng nakaraan ay higit na mas mahina po ito kung ikukumpara sa volume of rain ng Undoy at ng volume of rain ng Yolanda at ng volume of rain ng Typhoon Rolly at iba pang mga dumaan na malalakas na bagyo. Subalit hindi po binaha ang maraming mga bahagi ng bansa kagaya ng malubhang pagbaha sa ating bansa ng nakaraang linggo na dumaan ang Bagyong Christine. Bakit po? Because it's not about the volume of rain. It's about the quality and capacity of the flood control projects na ginawa. Dahilan po kung bakit nakita at napatunayan na maraming mga flood control projects, even yung bagyo na dumaan bago ang Christine, yung bagyo pagkatapos ng State of the Nation address yan ng July, the volume of rain was less, much less than Bagyong Christine and other strong typhoon. Subalit binaha po ang buong Metro Manila. Inanod po ang lahat ng flood control projects nila ni Bongbong Marcos Jr. under his term, lalo na po sa area ng Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At mahigit 10 milyong mga Pilipino po ang naapektuhan ng pagbaha dahil po sa bagyong nakaraan na yon ng July, sa panahon po ng pagkatapos ng kanyang pagsisinungaling that there are 5,500 flood control projects completed under his term. 2 years lang daw. Ngayon nakita nga natin ulit, hindi lamang mahina yung bagyo na yon sa buwan ng Hulyo, mas
Lalo pang nakita ngayon sa Bagyong Christine. Bakit? Walang mga kabilyada, walang iron frame, walang mga structural integrity, at walang maayos na engineering design and engineering construction. Ang mga flood control projects na kung susumahin ngayon natin sa loob ng 2023 at 2024 lamang na mga budget or General Appropriations Act, mahigit 1 trilyong peso na po ito. Kung si Senator Amy Marcos, pang kapatid ni Bongbong Marcos, umaabot na po ito sa 1.3 trillion pesos na mga flood control projects being implemented and completed. Both completed, ang iba ipinagpapatuloy pa sa ilalim na ng termino ni Marcos Jr. Subalit bakit tayo bumaba? Ang rason dyan, kinukurakot, binubulok ang mga proyekto ng mga kontratista na karamihan ay mga kongresista din. Walang kabilyada, walang iron frame, at ang sinabi nga ni Senator Ping Lacson, between 35% to 40% ang SOP or Standard Operating Procedure ng patong at kaltas. Ibig sabihin po, ginagamit nila ito upang kurakutin ang pondo. So for every 1 million peso worth of the project, there is only a remaining between 600,000 na lang maiiwan o less pa dahil kinukurakot na ng mga kontratistang kongresista at ng mga kasabwat nilang mga politiko at kontraktor. At yan ang katotohanan. Yan ang binulgar ni Senator Amy Marcos. Yan ang binulgar ni Senator Ping Lacson, and that is common knowledge na ang 90% or 85% the least na mga kongresista natin ay kontratista din. Ibig sabihin po, hindi totoo ang sinasabi ni Marcos Jr. that the volume of rain, yung inundation o yung pagbuhos ng ulan na napakalawak at napakalakas daw, ang dahilan kung bakit hindi kinaya ng flood control project natin o mga flood control projects natin worth trillions of pesos. No, mali. Nagkaroon tayo ng malulubhang pagbaha, malawakang disaster, kalamidad dahil sa dalawang bagay. Number one, bulok at kinurakot ang mga disenyo at proyekto ng flood control projects, more than 1.3 trillion pesos in the last 2 years under Marcos Jr. nationwide. In Metro Manila alone, that's around 700 billion pesos in 2 years. Pero binabaha tayo kahit na mga mahihinang pag-ulan ng habagat lang ang dulot ng pag-ulan. Number 2, maliban sa kinurakot, binulok at pinagnakawan ang mga proyektong ito, ay malinaw din po na walang disaster management, preparation and mitigation and rehabilitation program ang Marcos Jr. government. Nakita naman natin sa pagpupulong ng National Disaster Response Management Office at ng National Disaster Council sa buong Pilipinas. A day after or habang sumasalanta ang Bagyong Christine, kumakamot ng ulo si Marcos Jr. at ang sabi niya, you know the problem natin, isang pagbabaha, ano bang dapat nating gawin? Doon siya pinuna ni Pangulong Duterte. As a leader, as a commander-in-chief, all the resources and all the powers and authority are within the powers of the President. Lalo na sa panahon ng kalamidad o mga disaster. Wala po siyang ginawang pre-positioning ng rubber boats, pre-deployment ng mga police, Navy, Coast Guard, Armed Forces, dahil po nakapokus sila sa pag-atake sa mga Duterte at pag-iskandalo kay Vice President Sara Duterte at ang kanilang pag-atake kina Pastor Kibuloy, mga investigasyon daw ng kanilang Tuwad Committee na mga puro kurakot at involved dito sa flood control projects at ng mga kongresista na ito upang magkaroon ng maruming laro ng politika. Yun po ang kawalan ng kanilang management preparation, predisposition, and proper crisis operational design kung anong dapat gawin bago dumating ang bagyo. Sabi nga ni Pangulong Duterte, you do not prepare for war when there is war. You prepare before the war comes and you fight during the war. Yan po ang ibig kong sabihin na project na po ang mga bagyong ito at forecasted ito at mayroon tayong mga buwan na binabantayan. Lalo na po ang mula sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre, bagyuhin po yan. So you don't need to wait for the typhoon or for the heavy rain to come, or for the flood and mudslides to come. You have to prepare. Yan po ang dalawang factors na nakita natin hindi niya binanggit. Ang pangungurakot sa mga kontrata ng flood control projects by the billions of pesos. 40 to
50% ang kinukuha ng mga kontratistang kontraktor na kongresista sa kanilang SOP o mga patong at mga pangungurakot. Kalahati na lang po o wala pa sa kalahati minsan na naiiwan sa mga proyekto, kaya walang structural integrity, walang maayos na engineering design, at walang quality and capability to sustain sa mga pagbabaha at pag-uulan itong mga flood control projects dahil sa korupsyon. Yun ang malagim na katotohanan na ayaw ni Marcos Jr. pag-usapan. Pa-English na naman siya kanina, no? Parang kunwari, nag-aral sa London. Hindi po ito madala sa pa-English, Mr. President. Let's talk about science. There are two sides about this. Akala mo kung sinong nasa oratorical contest sa eskwelahan sa Student Council. Hindi po ganyan ang pamumuno, mga kababayan. We have to take the bull by its horn, so to speak. So ano pong problema? Ang problema, dalawa. Pinapayagan, hinahayaan, pwedeng kinakasabwat pa nila ng pinsan niyang si Martin Romualdez at ng kanilang mga grupo sa politika ang pangungurakot sa mga flood control projects sapagkat madali po itong iwala at madaling itago sa mga COA inspection at sa investigation kasi pag na-wash out na ang mga proyektong substandard, kinurakot at binulok at pinagnakawan, you don't have any body of evidence to show na ito'y kinurakot na nila. Yan pong dahilan kung bakit hindi niya tinumbok na korupsyon ang problema natin. Hindi ang pag-ulan, hindi ang pagbaha per se, o yung nature ang kanyang sinisisi. Kasi mas mahigit na mas malaki at malawak ang mga rain area and rain volume ng mga iba pang bagyong dumaan. Pa-English na lang daw siya, Sierra Oscar, para daw hindi masyadong halata na hindi niya kayang sagutin ang katotohanan. Tama po. Pangalawa, hindi niya rin niya tinumbok that there was mismanagement of crisis situation. Walang plano, maayos, walang predisposition and predeployment, walang forward disposition of resources and personnel para harapin po ang mga pagbagyong ito. Sa bansang Cuba, sa bansang Japan po, sa mga bansang ito ay sila din po ay sinasalanta ng malalakas na bagyo at sila din po ay sinasalanta ng mga kalamidad at krisis. But the forward deployment and crisis management design ng kanilang gobyerno at ang community mobilization sa Cuba, sa mga bansang kagaya nito like Japan, ay napakalawak at napakalaki ng ibinibigay na panahon sa pagpaplano ng kanilang mga gobyerno. Yun pong pangalawang rason kung bakit tayo hindi makausad sa baha. Korupsyon, pangungurakot, at mismanagement of crisis management design and programs na wala, hindi mo makita sa kay Marcos Jr. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan nating punahin ang gobyernong nagsisinungaling. Nagla-live po tayo ngayon, may nabasa din ako kaninang news, no? Kumakalat online. Sinintensyahan po ng lethal injection ng gobyerno ng Vietnam. Ang pangalan niya si Mrs. Lan. Siya po ay isang tycoon, banker, $44 billion US. Ang ninakaw niya sa mga investors at mga depositors ng kanyang bangko na Saigon Commercial Bank. And for the last 27 years, hindi siya nahuli, or 28 years. Ngayon siya nahuli. Inaresto siya noong 2022 at ngayon sinintensyahan siya na papatayin by lethal injection sa Vietnam. Big time fraud and financial scammer ito. At walang pinagkaiba po ito sa mga kurakot at kawatan ng politiko sa Pilipinas. At mga kontratista nilang mga ganid sa pundo at kayamanan, di bali nang mawasak at mapahamak ang mga infra projects ng gobyerno para sa taong bayan. So yan dapat po ang ating sundin. Bagamat nakakaya pong ipatupad yan sa Vietnam, kagaya sa China at sa North Korea, sapagkat sila ay communist-controlled countries. Malakas po ang kanilang political system when it comes to discipline in the bureaucracy and discipline against crimes and criminals. I do not say na hindi natin o babaguhin natin na maging communist-controlled country ang Pilipinas. No. The question of political will does not depend. Hindi po nakadepende sa
sa panggobyerno lamang, kundi nakadepende yan sa kung ano po ang sistema ng pamumuno na maayos, regardless of ideology. So, ang punto ko, sa Singapore may death sentence din po sa Saudi Arabia. Kaya po mahina o napakahirap mangurakot at mag-abuso sa pundo ng gobyerno nila at magnakaw sa mga proyekto ng mamamayan sapagkat there is accountability and discipline and may pananagutan ka to the point na papatayin ka ng gobyerno o bibitayin ka dito sa mga bansang binanggit ko like Vietnam, North Korea, Saudi Arabia, Singapore, China. Ang ibig kong sabihin, there is something wrong sa ating political system, sa ating political value in terms of governance and bureaucracy. Kaya nakakapangurakot sa billion or trilyones na pondo ang mga politikong kawatan at mga kontraktor na sila rin mismong karamihan dahil walang napapanagot, walang nakukulong o walang napaparusahan ng seryoso simulat sa pulpa sa ating pamahalaan. Yun po ang dapat nating tingnan na there should be a systemic change sa governance system natin na mas malakas at malalim dapat ang discipline and accountability and pananagutan at punishment sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Mayuguro bitayon man ang mga buaya sa gobyerno. Yes, Hemsworth. Letter B yan si Marcos kay Eric. Walang alam. Thank you, Joseph Antiquiña, for your opinion. Kaya dapat nga makita natin na hindi tayo pwede binubula-bula at binubudol-budol. Malaking kasalanan po kapag nagsisinungaling ang ating gobyerno. Yan po ang kailangan natin ay punahin ang mga pagkakamaling ito. How can we change and how can we improve the government? Kung mismong Pangulo ng Bansa, pinagtatakpan niya ang malagim na katotohanan, which is nawawasak at nawawash out ang mga flood control projects dahil kurakot, bulok, substandard at pinagnanakawan na mga politikong kasabwat at kaalyado nila at walang nananagot. Number 2, walang preparasyon, walang maayos na authority and command management for crisis preparation and management and disaster address na dapat gawin ng government. Ang anumang paghahanda sa labanan, hindi po labanan ang aktual na magsusukat niyan, kundi paano ka naghahanda. Same with calamity and crisis. Kaya dapat nating itong punahin ang baluktot at hindi ayon sa katotohanan at hindi tama na political views and mga palusot na mga statements na ginawa ni Marcos Jr. na hindi natin mapipigilan ang kalamidad sa krisis ng baha sapagkat force of nature yan. Yun ang gusto niyang sabihin. Force majeure. Resigned na siya. No? Wala na siyang magagawa. Dahil force majeure ang nangyayari. Force of nature. Mali po yan. Kaya Aguila ng Davao, good day. Russell Lucas, walang patutunguhan ang bansang Pilipinas kung Marcos government ay walang ibang kayang gawin kundi magpalusot. Yes, tama ka. Russell Lucas, palusot nga ito. You own up to your weaknesses and then you learn the lessons from it. And then you make adjustments and improvement. Yan pong dapat gawin ng government. So ano pong solusyon natin kapag nagkikritik tayo? Number 1, dapat walang mga kongresista na mangungontrata sa mga infra projects, lalo na po sa mga big ticket projects, airport, port at mga flood control project. Kasi alam natin ang SOP nila ngayon, binubulgar na ito, 40 to 45% kinakaltas nilang pundo ninanakaw nila. Binubulsa. Pangalawa, there must be an independent construction process na dapat legitimate, real contractors ang kausap ng gobyerno, hindi konektado sa politiko at mga kongresista. At dapat mayroong government construction and contract transparency, kagaya ng ginagawa sa bansang Canada. May 3-layer of check. Bago ang project, chinecheck kung sino mga contractors at binavalidate ang kanilang capability and historical and track record sa pangungontrata sa public works. Number 2, kailangan may inspection both sa Commission on Audit, sa Ombudsman, at the same time sa independent infrastructure and construction observation group na mga mamamayang Pilipino o private citizens. And number 3, prior to at least 70% of the project completion,
may another inspection. So, third layer inspection siya. Para makita kung dinideliver ang integrity of the design according to budget and purpose of the project. Yan po ang mahalaga. Ginagamit niyan sa Canada, and I think sa Europe, sa Germany, ganoon din po sa Norway. Sa mga bansang mauunlad, hindi po mga politiko nila mga kontraktor doon. Yan po ang isang solusyon para ang corruption ma-minimize o mapatigil at mawala ultimately. Number 2, kailangan po natin magkaroon ng 1 year o 2 years, 3 years. Mayroon dapat short-term, mid-term, at long-term na mga disaster plan and crisis management programs na dapat ibinababa yan kasama ng Defense Department at ng DILG, kasama ang mga local government units. Mayroon po tayong mga geohazard mapping and frontiers of crisis and disaster na alam natin kung saan nanggagaling ang mudslide, anong mud-prone areas, ano po ang flood-prone areas na binabaha at dumadagsa ang krisis at kalamidad kapag tumama ang malalakas na mga bagyo, lindol. We know that because mayroon po tayong ganyang record. Ang problema, hindi ito inaaral ng government. 20 years ago, mayroon na pong ganyang project. At yan po ay ginawa na geological hazard mapping. Kailangang balikan po ito. Kailangan po mayroon tayong annual and then 3 years and then 6 years kung isang 6 years term ang presidente. Para makita po at alam ng mga local government units, makita ng mamamayan at alam po ng ating Defense Department and security sector and defense sector ang paano po ang coordinated at well-planned disaster and crisis management program na dapat gawin ng government. Kayang gawin po yan sa pamumuno ng gobyerno. Limpak-limpak na pondo ang nawawala. Pwede po yang ay i-realign papunta dito sa paghahanda ng ating mga local government units hanggang barangay level. Paano maiwasan ang mudslide kung darating ang mga kalamidad? Paano i-improve ang forecasting capability and communication coordination ng PAG-ASA, local government units, DSWD, and mga disaster management units. Kaya po yan gawin. The powers and resources are within the powers of the President. Nasa kamay po niya yon. Kailangan niya lang pong matuto sa karanasan at kasaysayan at akuin at aminin ang mga pagkakamali at pagkukulang at baguhin ito. Good day ka Eric, sana magkaroon ng people power dahil may plano na gumawa ng referendum according to Attorney Trixie, si Chis at si Tambaloslos. No, they cannot pass it on to the people. Nagmamatsyag ang taong bayan. So, ibig ko pong sabihin, doable po ang binabanggit ko. Number 3, kailangan po ng presidente magkaroon ng daily o regular, kung hindi man daily, na communication. Anong dapat niyang gawin sa pagbabaha, sa mudslides, sa mga inaabot ng baha, malalakas na bagyo. Kailangan niya pong i-communicate yung communication plan regarding disaster preparedness, crisis response, and management capability ng gobyerno at paano makakatulong ang mamamayan. Yan po ang wala at hindi ginagawa ni Marcos Jr. Very reactive, very knee-jerk, parang elementary ang kanyang pag-iisip na hindi niya kayang magkaroon ng well-projected, well-thought of at maayos na pinagpaplanuhan na uri ng response sa mga kalamidad. At ngayon sisisihin niya lang ang bagyo at mga pagbabaha. Paano naman po niya aaralin ka, Eric? Doon sila nakapokus sa kung paano sila mga ngurakot at paano wasakin ang kalaban sa politika ang mga Duterte. Tama po kayo. Ina ay. Hello po Sir Eric, mapapa-impeach ba nila si VP? Yeah, they can do that. But it's a different story kung tatanggapin ng taong bayan yan. Tama po ka Eric, may talk to the people dapat si BBM. Pero ang problema niya, kahit anong talk to the people man ang gagawin niya, kung hindi siya sincero, at wala sa katotohanan at hulog sa realidad ang kanyang pinagsasabi, wala ring epekto yan sa mamamayan. Hindi kagaya ni Duterte sa panahon ng kalamidad at krisis, ay nandyan siya sa Marawi Siege and Marawi War. Automatic niyang pinamunuan at dinurog ang ISIS, Mauti ISIS attack sa ating lugar sa Mindanao. For 4 months lang tinapos niya. Samantalang sa ibang lugar sa Syria, sa Iraq,
taon hindi matapos itong ISIS problem nila. At pangalawa, nakita natin kung paano niya dinala ang bansa tungkol sa kalamidad dulot ng pandemya sa buong daigdig ng COVID-19. Siguro, imagine, no, kung hindi si Pangulong Duterte nakaupo na Pangulo ng bansa at kagaya ni Marcos Jr. ang nakaupo na presidente during those times of intense and deep crisis sa ating bansa, like the COVID-19 pandemic, mahigit 2 taong hinarap ito ng buong mundo at ng ating bansa included, at ang Marawi Siege or Marawi War. Nako, malamang nalugmok po tayo. Kaya ito pong rejoinder natin kay Larry Gadon. Kung lumaki man ang utang ng gobyerno ng bansa sa panahon ni Duterte, don't forget, Larry Gadon, kung anong mga hinarap na krisis ng bansa. 4 months tayo nangailangang punduhan ang ating resources for ammunition, bombs, at mga supplies ng military war natin against the ISIS attack sa Marawi at sa paligid ng Mindanao. Don't forget that, Larry Gadon. Huwag mong isisi kay Pangulong Duterte ang lahat ng paglubo ng utang, almost 16 trillion pesos. Hindi yan lahat utang ni Duterte. Hinarap yan sa krisis sa Marawi. Humarap tayo sa halos 36 months na krisis ng COVID-19 pandemic. Ang mga build at mga proyekto at pondo na ginamit ni Pangulong Duterte mula sa loans at local resources ng ating bansa ang nag-survive sa ating bansa na hindi nalugmok ang ating ekonomiya. Tandaan mo yan, Larry Gadon, huwag mong lituhin at lokohin ang taong bayan. Pareho lang kayo ni Marcos Jr., panloloko ang inyong style. You cannot make the people look fool or think about them fooling every time na kayo magsalita. Kung nangutang man ang Pangulong Duterte nung panahon niya, dahilan yon sapagkat hinarap natin ang malakihang krisis never seen before in the history of any presidents na dumaan sa Pilipinas. Yan ang tandaan po ninyo. At yan ay accounted naman. At pinapakinabangan po ninyo. Ang build na mga proyekto ng Pangulong Duterte, no less than si Mr. Marcos Jr. nag-acknowledge na napakalaki ng naitulong nito at naidulot na infra support at survival sa ating ekonomiya dahil nagbunga ito ng tuloy-tuloy na paggalaw ng ekonomiya at infusion of resources and financial capacity sa ating local economy. Kahit na may pandemya at may mga digmaan tayong pinagdaanan. So wag po ninyong lituhin ang taong bayan, please, Larry Gadon. Mahiya ka sa sarili mo sapagkat taong bayan na nagpapasahod sa inyo. Lilituhin mo pa na si Duterte nagpalubog sa utang ng buong bansa. 2 taon na nakaupo si Marcos Jr. During his time, sana punta ang billion of dollars na inutang ninyo. At hindi may paliwanag, walang infra projects. Walang malalaking krisis kagaya ng Mindanao crisis sa Marawi War. Walang COVID-19 ang bansa. Sana punta ito. Trilyones na pondo ang nawawala, and yet magmamayabang si Marcos na magpapaimbestiga siya. Kung ang mag-iimbestiga ay ang mga kawatan na politiko na involved sa mga pangungurakot na ito, hindi na lang bali. Huwag nyo nang gisahin ang mga taong bayan sa sariling mantika. We better establish the People's Tribunal. Kami ang mag-iimbestiga. We know also how to investigate. I-assist kami ng mga certified public accountants, mga retired auditors ng ating bansa, mga abogadong matitino, and we can facilitate a People's Tribunal to investigate anong nangyari sa mga ginastusan ng mga pundong ito ng 1.3 trillion pesos. At ngayon palulusutan tayo ng kwento ni Marcos na magpapa-investigate siya. Come on. Huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Kung magkaroon man ng investigation sa pangungurakot sa mga infrastructure projects na ito, including flood control projects, at kung saan napunta ang mga pinagkakautang ng gobyerno, pati sa PhilHealth na pilit yung kinakamkam ang pondo ng taong bayan para sa kalusugan at mga pagkakasakit ng ordinaryo at mahihirap na milyong-milyong mamamayan, ipagkait pa ninyo. Imbestigahan na rin natin yan. Pati ang Maharlika Fund ninyo nga 500 billion pesos, saan na? Saan napunta ito? Saan ang report nito, Larry Gadon? Saan ang report nito, Mr. Marcos? Kaya dapat magkaroon ng People's Truth Tribunal. Katotohanan sa tribunal ng mamamayan. Pwede. Pero yung sa Kongreso, sa Senado, tapos lamutakin lang ninyo at gagamitin sa maruming laro sa politika para sirain ang kalaban nyo sa politika ng mga Duterte. No way. Let the people investigate. Let it be assisted by experts like retired state auditors,
certified public accountants, at mga abogadong matitino. Yun po ang pwede natin gawin. Imbestigahan natin. We accept the challenge of Mr. Marcos. We establish the People's Truth Tribunal. Imbestigahan natin ang pangungurakot ninyo. That's a challenge. Kung kaya mong gawin. Kaya huwag ka na magpa-interview ng pa-English. You know, there are two sides to this. Pa-islang-islang pa. Huwag ka nang magpagaling at magmagaling ng speech mo. Hindi po yan ang kailangan ng taong bayan. Aksyon. At desidido ang mga paglalatag nito. Sana makita mong video na ito. Kasi I am not a lawyer. I am not a politician like you. Pero sa karanasan ko po sa social movement, sa kilusang masa, kaya ko pong analisahin ang lipunang Pilipinas. At alam ko po na kayang gawin ito. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte. Very simple. Have a political will, have a determination of action, have the sincerest intention to do good governance, at wala kang papanigan ng mga oligarko at malalaking mga barkada mong mga bilyonaryong negosyante nakapaligid sa iyo. You can do good for the country and better kapag wala kang itinatagong interes at wala kang pinoproteksyonan na personal at mga friends interest sa paligid mo. Kaya pong gawin ito. Yan po ang dahilan kung bakit kami nagsasalita. Not because we just want to criticize the government. We are doing this because the situation may sometimes seem so desperate, but it is far from being hopeless. Hindi po hopeless ang ating kalagayan. Kaya mga kababayan, yun po muna ang ating tatalakayin. Pinupuna ng taong bayan ang binabanggit ni Marcos Jr. na dahil sa force majeure, force of nature, hindi daw kayang labanan ng ating flood control project at ng gobyerno natin sa disaster management ang lakas ng Bagyong Christine. Excuse me, Mr. President. Bagyong Christine was not even in the third level category near Typhoon Yolanda or even sa iba pang malalakas na bagyo. Ang bagyo po ay yung inyong pagpapabaya at pangungunsinte at worse pakikipagsabwatan na lumaganap at manumbalik ang big time, large scale systemic corruption sa Pilipinas, na ang nakikinabang ay mga politikong ganid at gahaman na nakapaligid sa inyo, lalo na dyan sa Kongreso, na patuwad-tuwad committee pa sila, tuwadcom pa kung tawag nila, at ang nakikinabang ay malalaking pamilya nila at mga oligarko at bilyonaryong negosyante nakapaligid sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit hindi nyo kayang harapin ang katotohanan, Mr. President. Kaya muli, sa mga kababayan po natin, tandaan po natin ang pagsasalita at paghahayag ng katotohanan ay bahagi ng ating tungkulin bilang mabuting mamamayan. Let's tell the President to be truthful, honest, accountable, and transparent in the conduct of affairs ng kanyang opisina. At dapat ang pinapakinggan niya ang taong bayan. Nick Elman, hindi magaganap ang sinasabing People's Tribunal hanggat umiiral ang isang dayuhang sistemang oligarko. Opo, pero pwede natin gawin yan na symbolic, Ginoong Nick Elman. Ibig sabihin, they may not allow it under the present circumstances of the present administration ni Marcos, but the people can initiate it. So meaning magiging people's initiative siya. Inisyatiba at gawain ng taong bayan, at pwede natin gawin yan by doing research and independent public forum. Yun ang ibig kong sabihin. At kung wala man yan legal authority, magkakaroon yan ng political value in the interest of transparency sa public discussion. Yan po ang dapat gawin, Ginoong Nick Elman. Ipinaglalaban pa siya ng kanyang mga alipore. Sayang lang gid, kulang sa plano o nasobrahan sa kahambugan. Tama po. Hindi ko nakitang pangalan, umakyat na eh. Sinfronia Dayan Baricar, sir, ibinenta niya pala ang Mactan Airport. Yes. Halos lahat ng airport kontrolado na ng malalaking oligarkiya, mga bureaucrat capitalist. Sa Bulacan, Ramon Ang in San Miguel, sa Naiya, 1, 2, and 3, Ramon Ang, sa Mactan, I think, Aboitiz. Marami pa lahat. Expect, at pati po, ang ngayon lang, may nagrereklamo habang nagla-live tayo. Ang Meralco ay nag-i-increase taon-taon ng mahigit 3,000 buwan-buwan sa kanilang paniningil sa mga taong bayan, between 1,500 to 3,000 pesos ang ini-increase nila taon-taon kay Eric mula sa previous bill. Pero walang investigasyon ang Kongreso dito. Tama po kayo. Ang mga industriya ng kuryente, tubig,
transportasyon, airport, port, dapat nasa kamay po yan ng matinong pamamahala ng gobyerno. Kapag yan ay inahawakan po ng mga oligarko at mga burokrata kapitalista at malalaking negosyanteng mga elite at bilyonaryo, wala po silang pakialam sa public service. Ganansya po ang una para sa kanila. The government must control and take over the operations of the airport, transportasyon, at pati na po ng komunikasyon, at pati na rin po ng kuryente at tubig, at mga hospital na malalaki na kailangan po sa pag-unlad ng ating bayan. That should be the way. Yan po ang ginawa ng China, yan ang ginawa ng Vietnam, yan po ang ginawa ng Cuba, at yan din po ang ginawa ng Singapore. There are also private areas na privately owned or privately invested, pero regulated sila. Hindi sila ang nagdo-dominate ng mga strategic and basic na mga importante at mahalagang mga public utilities like power and water. Tama po yan. Yun ang pinagsimulan sana ng kanyang tatay. Subalit, winasak ng cronyism practice kasi mga kamag-anak din nila ang pumosisyon sa mga board of trustees and directors ng korporasyon ng mga inagaw ng gobyerno sana ng tatay niya na mga purposely for nationalization. Kaya tama po na dapat balikan ang mga bagay na ito. Walang direksyon ito sa gobyerno ni Marcos ngayon. Ang pagkontrol at ang pagpigil ng pangangalapkap at pangungunyapit sa puder at kapangyarihan sa pundo ng oligarkiya gamit po ang kanilang access ng pagiging kasabwat ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Yan ang tinatawag na bureaucrat capitalism nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF pa. Burokrata kapitalismo. Ginagamit ng gobyerno para magnegosyo at ang negosyo ginagamit para patakbuhin ng gobyerno hindi sa kabutihan ng taong bayan at mamamayan at ng ordinaryong masa, kundi sa pagpapalaki ng bundat ng mga bulsa at pundo ng politikong sakim at gahaman at mga oligarkiya. At yan po ang dahilan kung bakit pinupuna natin ito. We do not like that kind of government na magpapatuloy sa ganyan. At kaya po, binalikan ko yung kanina ang sinabi ko. Si Miss Lan ay very successful sa pagbubuo ng conglomerate of investment and bank system sa Vietnam, Saigon Commercial Bank. One of the major players ito sa financial industry sa Vietnam. At ninakaw niya 44 billion US dollars na pondo at mga investments, kwarta, pera, at ari-arian. At ngayon, inabot siya ng kamay ng hustisya sa Vietnam. And she is now subject to death penalty through lethal injection. Yan po ang dapat na mga balikan natin upang magkaroon ng aral sa kasaysayan at karanasan ng taong bayan. Sir, ngayon nakatira tayo totalitarian from gobyerno na bulok. Halos lahat ng workers sa gobyerno willing magsinungaling at hindi gumawa ng tama para lamang sa pera. Lalo na po ang mga matataas sa kapangyarihan. O ordinary workers siguro medyo mahirap, no? Kasi sila nga naghihirap din, ano? Mga job hires ngayon nasa 300 pesos per day lang, between 300 to 400 pesos per day. Hindi po nakakabuhay na sahod yan. At ganun din po ang mga ordinary clerk ng gobyerno. Subalit yung mga kongresista kagaya po nila Saldico, nila Dan Fernandez, nila Benny Abante na nagpapastor-pasturan ang kulukoy na ito, sina Stila Kimbo, at sina Suarez, sina Paduano, no? NPA dati na sinipa at pinatalsik at ngayon ay malaking bundat na politikong kasabwat na mga ganid na mga oligarko at politiko sa gobyerno. Sila lang ang bundat. Pero yung ordinaryong mamamayan at empleyado ng gobyerno by almost mga ilan ba ang government employees, mga 3 million yata ang government workers all over the country, ay hindi po sila nakakaranas ng mabuting buhay. At sila po'y hikahos kagaya ng ordinaryong manggagawa at ordinaryong mga magsasaka at magbubukid sa ating bansa. Kaya po ako nagsasalita ng ganito sapagkat kaya namang gawin po ito ng mabuting pamamahala. We don't need to have revolution na maging madugo ang lahat. We only need to change leaders and inculcate a culture of political value in good governance. At yan po ay generational. Kasi kapag madugo po ito, wala pong patutunguhan sapagkat lulugmok tayo lalo pag armadong revolusyon ang gagawin natin. I am no longer advocating for armed revolution.
Pero sometimes, alam nyo ba, nakakatempt yan, ha? Natitempt kang balikan yon kung ganito lamang kabulok ang gobyernong kinakaharap natin. But I will no longer do that. I will go for peaceful, transformative political interaction and interventions through public information advocacy like what we are doing right now. Let the people decide through peaceful means of engaging the government in their good citizens' duty. By advocating information, being critic, and being active in transformative and good governance advocacy sa politika natin. So yun po sa mga nanonood sa atin, si Alden, sino ngayon nakatira? Doc June, Toto Idol, paano ibutong ipanaw? Number 18 po kami sa balota, ang shading is only 1. Ipanaw Sambayanan, number 18. Para makuha po at makasama ako dahil number 3 nominee ako, we need to raise and get to 1.2, 1.3 million votes para makapasok pa ako. Kung 300,000, isa lang po ang votes na makuha natin. Kung 700,000, pasok si Loren Badoy. Dalawa sila na Attorney Bosantog. Wala po ako. Kailangan mga 1.3 million votes para makapasok po si Ka Eric. Ang AXIS saka ako Bicol ang palaging nananalo dyan. Pero look what they do to the country. Wala namang naitulong sa taong bayan. Walang pinagkaibayan sa party list ng CPP, NPA, NDF. Pinapabundat lang nila ang kanilang mga sariling bulsa. Ginagamit nila sa personal political interest. Pero ang agenda ng taong bayan, hindi nila bitbit. Bakit mga Duterte? Balik mga Duterte, Butang Tulay, Batangas, kag Guimaras, kag di mabudlayan, truck barko. Okay. Ano man ba nila malain Duterte? Pero kita mo pumuluyo, nagabulig. Yeah, thank you, Michelle Alojado. Jan Amasa, good to see you, Brother Eric. Thank you din po. Pasensya na kayo pa galaw-galaw yung camera. Cellphone lang pong gamit ko. At importante nakakapag-lobilo ako sa inyo. Jen Inudio Castillo, magkampanya kami para sa iyo, kay Eric, para sa bayan. Maraming salamat po. At araw-araw tayong magsasama. Ito po'y patikim lang natin, I think we are up on time na. Okay, Idol. Ano yung kay Loren Badoy? Number 2 siya sa Ipanaw Sambayanan. Number 1 siya Attorney Bosantog. Number 3 ako. Panalo kayo kay Eric. Sana po, tulungan tayo ng buong may kapalat ng taong bayan. So, si kampanya po kita, party list mo, basta PRRD matic yan, basta nakalinya. Yes po. Magandang revolutionary form of government, lahat ng korap na politiko, bibitayin na lang. Kung that will be the will of the people to happen, wala tayong magagawa na mapigilan yan. May hangganan din pong pagpapasensya ng taong bayan. Hanggang dito na lang po muna tayo, mga kababayan. Ulitin ko po, babalikan natin itong talakayang ito. Ang gobyernong nagsisinungaling sa kanyang mamamayan ay walang mabuting magawa para sa bayan. Yan ang reminder kay Bongbong Marcos Jr. Ang gobyernong nakikinig at tumatangkilik ng boses ng kanyang mamamayan at sila'y pinagkakaisa at minumulat at inaangat at pinaglilingkuran ng tapat, hindi lamang ang mga bilyonaryong oligarko at sakim na politiko. Yan ang gobyernong maayos at tutungo sa pag-unlad ng ating lipunan. Boto namin kayo dito kay Eric, watching from United Kingdom. Thank you, Ginto San. Inabalayi yan po. Suporta namin kayo sa eleksyon. Opo, maraming salamat. So hanggang sa muli, dito na lang po muna tayo at alalahanin po natin, palagi po nating tandaan, walang magmamahal sa bansang ito, kaya mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Tayo po'y manalig sa Diyos, magkaisa tayo sa kapwa Pilipino, huwag tumigil na magpahayag ng totoong boses at damdamin ng taong bayan, pumuna sa gobyerno kung kinakailangan at magbigay ng ating saloobin upang tulungang maging maayos at mabuti ang pamamahala sa ating bayan. At tumulong tayo sa mga mabubuting leaders na may mabubuting programa at kung kailangang punahin sila sa kanilang ginagawang mali at mga abuso sa kapangyarihan at pundo ay dapat gawin natin. Tungkulin natin yan sa ating mga kababayan. Muli, ito si Ka Eric para sa bansang Pilipinas, maglingkod at mahalin ang bawat kapwa Pilipino at manalig tayo na darating ang araw ng pagbabago. Ito po ang inyong kaibigan at kasama mula sa Sambayanan at Ipanaw Sambayanan Party List. Ito ang nagmamahal kasama kayo sa bansang Pilipinas.
Si Ka Eric po ito. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mahalin natin ito, mga kababayan. Maraming salamat.